Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Si Jaylen Brown ang susunod na mawawala sa Celtics sa loob ng 24 na oras. Isang regalo sa Lakers ang trade ni Porzingis at Kelly Olynyk, dadaan lang sa Wizards na buhay sa Warriors. Mukhang nagsisimula pa lamang ang Boston Celtics sa kanilang mga galaw ngayong off-season matapos nilang i-trade sina Kristaps Porzingis at Jrue Holiday. Ang susunod na maaaring mawala ay sina Jaylen Brown at Derrick White sa kabila ng mga paulit-ulit na pahayag na walang balak ang Boston na pakawalan ang alinman sa kanila. Ayon kay Shams Charania sa Sports Center with Scott Van Pelt, ang Celtics na layuning bawasan ang kanilang luxury tax bill para sa susunod na season ay nakikinig na ngayon sa mga offer para kina Brown at White. Ibig sabihin niyan, tumutunog ang mga telepono sa Boston, sabi ni Charania. Ang pagkakaintindi ko, ang Celtics ay tumatanggap na ng mga tawag na nag-aalok para kina Jaylen Brown at Derrick White. Sa mga naunang trades, nakatipid ang Celtics ng humigit kumulang $200 million. Ibinunyag din ni Brett Siegel na balak ng Boston na pindutin ang reset button at buuin muli ang roster sa paligid ni Jason Tatum para sa 2026-27 season. At habang nakikinig sila sa mga offer para kina White at Brown, mataas pa rin ang hinihinging kapalit ng Celtics para sa dalawang manlalaro. May mataas na presyo ang Celtics para sa dalawang manlalarong ito. Alam nila kung gaano kahusay sina Jaylen Brown at Derrick White, kaya sigurado akong tumatanggap sila ng malalaking alok, mga big time na tawag din, dagdag pa ni Charania. Gayunpaman, sinabi rin niyang nais pa rin ng Celtics na panatilihin ang dalawang star na ito, pero maaaring mapilitan sila dahil sa usaping pinansyal. Isa pa rin itong koponang nasa loob ng first apron, isa pa rin silang luxury tax team. At may kinakaharap na hindi tiyak na status ni Jason Tatum para sa susunod na season. Paliwanag pa ni Charania. Inaasahan din niyang mas seryosong isasaalang-alang ng Celtics ang pag-trade kina Anthony Simons at Sam Hauser. At habang tila may bahagyang pagbabagong naganap, ipinahayag ni Charania ang pagdududa kung may kuponang kayang tapatan ang hinihinging presyo ng Boston. May kuponang kaya bang tumapat sa presyo ng Celtics para makuha sina Jaylen Brown at Derrick White? Nakikinig sila pero may makakarating kaya sa puntong iyon, ani Charania. Gayunpaman, ang katotohanang open na sila sa mga offer ay nagpapakita na determinado ang Celtics na makaiwas sa apron penalties. Kung hahantong ito sa mas malalaking trade ngayong offseason ay siya pa ring dapat abangan. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, matapos makuha ng Los Angeles Lakers si Luka Doncic sa isang napakapalad na pagkakataon bago ang mid-season trade deadline, ang huling bagay na gustong makita ng mga tagahanga ng Golden State Warriors ay ang muling makalusot ang kanilang Pacific rival sa isa pang malinaw na regalo. Ngunit tila ganun na nga ang maaaring mangyari sa pag-alis ni Kristaps Porzingis mula sa Boston Celtics, kung saan ang trade ng Atlanta Hawks para sa Latvian big man ay malinaw na nagpapahiwatig ng intensyon nilang pakawalan pa ang isa pang veteranong sentro. Bakit malaking mareregaluhan ang Lakers ng Clint Capela sa free agency? Kung may natitira mang pagdududa tungkol sa pag-alis ni Clint Capela mula sa Atlanta ngayong off-season, tuluyan na yung nabura sa pagdating ni Porzingis sa presensya ng 2024 NBA champion. At ni Onyeka Okongwu sa roster, wala nang dahilan para sa Hawks na panatilihin pa si Capela, at dahil ang 31 taong gulang ay inaasahang magiging free agent, tila angkop na ang Lakers ang maging bagong destinasyon, lalo na't nangangailangan sila ng sentro ngayong off-season. Higit pa rito, malinaw na kailangan nila ng isang subok na shot blocker na kayang tumakbo sa transition at samantalahin ang mga pick and roll plays kasama sina Luka Doncic at LeBron James. Si Capela ay malinaw na fit sa molde na yon kahit na hindi na siya ang former dominant player na inalala ng mga tagahanga ng Warriors mula sa kanyang panahon sa karibal na Houston Rockets. Ang Swiss international ay nagtala pa rin ng 8.9 points, 8.5 rebounds at 1 block per game nitong nakaraang season, bagamat ito ang unang beses sa loob ng 7 taon na hindi siya nagtapos ng double-double average. Hindi naman si Capela ang tipo ng manlalarong magbabago ng takbo ng liga, pero nakakainis isipin para sa fans ng Warriors na tila napakadali para sa Lakers na punan ng kanilang pangangailangan, samantalang mas komplikado ang landas ng Golden State sa paghahanap ng starting center. Gaya ng sinabi ni Tim Kawakami ng The San Francisco Standard noong Miyerkules, kailangan ng Warriors ng isang athletic center na sa ideal na senaryo ay kaya ring mag-shoot ng 3-pointer.
Ang makahanap ng ganoong manlalaro ay mahirap, lalo pat ang isa sa potensyal na opsyon na si Porzingis ay kakalipat lang sa ibang team. Kailangan ng Golden State ng isang starting big na may kakayahang magbigay ng floor spacing katabi ni Draymond Green, pero ang pagbibigay ng ganoong responsibilidad sa isang second year na si Quinten Post na may malaking mga kahinaan sa depensa ay delikado. Ang kakulangan ni Capela sa spacing ay isang malaking dahilan kung bakit malabong interesado ang Warriors sa kanya kahit na mas maaasahan siya kaysa kay Kevon Looney. Para sa Lakers, ang pag-upgrade mula kay Jackson Hayes ay tila madali lang at ang pagkuha kay Capela ay maaaring isa lang sa mga hakbang na kanilang gawin. Sa kabilang banda, ang Warriors ay may mas mahirap na misyon at maaaring ang pagkabigong maresolba ito ay maging dahilan ng kanilang pagkabigo sa inaasam na championship contention. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Speaking of upgrade, 2 taon matapos siyang i-trade ng Golden State Warriors patungong Washington Wizards, muling nasa gitna ng paglalakbay si Jordan Poole bilang bahagi ng isa sa maraming trade na nangyari sa NBA sa loob ng nakaraang 24 na oras. Si Poole ay patungo na ngayon sa New Orleans Pelicans sa isang trade na nakatuon sa kanya at sa veteranong guard na si CJ McCollum, ngunit sa katunayan, may isa pang hindi gaanong kilalang manlalaro na dapat bigyang pansin ng pamunuan ng Warriors. Dahil ngayon tinitignan ulit ng team si Kelly Olynyk. Ang veteranong big man na si Kelly Olynyk ay bahagi ng isa na namang trade matapos na dati siyang i-trade ng Toronto Raptors patungong Pelicans sa kasunduan para kay Brandon Ingram bago ang kalagitnaang deadline noong Pebrero. Ang 34 na taong gulang ay ngayon bahagi na ng isang kawili-wiling roster ng Wizards na may maraming batang talento. Ngunit may hawak din ng mga veterano tulad nina Olynyk, McCollum, Chris Middleton at Marcus Smart na pawang may mga kontratang magtatapos na. Dahil sa layunin ng Washington na paunlarin ang kanilang kabataang core at bigyan ng mas maraming playing time, malamang na ang nabanggit na 4 na veterano ay ilalagay sa trade block o posibleng maging mga kandidato para sa buyout. Matagal nang naiuugnay si Olynyk sa Warriors sa nakalipas na 18 buwan, nagsimula pa noong mid-season trade deadline 2024 kung saan nagkaroon ng mga pag-uusap ang Warriors at ang Utah Jazz ayon kay Anthony Slater ng The Athletic bago mailipat si Olynyk sa Raptors. Binanggit din ni Jake Fisher ng Bleacher Report si Olynyk bilang isang pangalan na dapat bantayan para sa Golden State noong Enero at muling binanggit ito noong nakaraang buwan kasama sina Nikola Vucevic at Brook Lopez bilang mga potensyal na target ngayong off-season. Kailangan ng Warriors ng dagdag na laki at shooting at maaaring akma pa rin si Olynyk lalo na't nauubos na ang mga option matapos ang paglipat ni Kristaps Porzingis sa Atlanta Hawks. Maganda ang naging laro ni Olynyk para sa Pelicans sa 25 minutong role kada laro matapos siyang dumating, nagtala ng 10.7 points, 5.9 rebounds at 3.6 assists while shooting 50% from the field at 38.9% from the 3-3-point range. Bagamat hindi siya itinuturing na starting center, ang 6'11 na big man ay maaaring magbigay kay Steve Kerr at sa Warriors ng mas maraming option sa frontcourt dahil sa kanyang offensive skill set. Ang expiring na kontratang nagkakahalaga ng $13.4 million ay tiyak na nagpapalakas sa posibilidad ng isang trade para sa Warriors, ngunit mas maganda pa sana kung mabibigyan sila ng buyout upang hindi na sila kailangang magbigay ng assets kapalit. Ang Wizards ang magiging ikawalong team ni Olynyk sa kanyang 12 season sa NBA at ang former 13th overall pick ay may career averages na 10.2 points, 5.2 rebounds at 2.5 assists while shooting 48.6% from the field at 37.1% from the 3-point range. Anong masasabi nyo sa interest na ito ng Warriors mga kaibigan?